Hi! Part 2 ito nung topic na pinag-usapan natin kahapon tungkol sa TikTok, sa mundo ng TikTok. Kagabi, nanood ako ng mga vlogs ng iba. Masasabi ko lang, we could learn from their vlogs, from their lives experiences. Kamukha lang nung taga Camotes Island na vlogger. Siguro marami siyang pinagdaanan, pero still nagiging positive pa rin siya, nagiging maganda pa rin ang outlook niya sa buhay, di ba? So, marami ding mga nag nagve-ventilate ng sama ng loob, na handong umiyak, na handong nagsasabi ng problema sa family, sa sarili. Siguro, we could learn from them. Pwede tayong kumuha ng pwede nating matutunan from them and pwedeng i-apply sa buhay natin. Kasi bakit? Hindi naman kasi lahat ng nakikita natin sa paligid dapat nating i-absorb. Yung sa tingin mo na pwede mong matutunan at ma-apply sa sarili mo, kunin mo. Kumbaga, para ka lang namumulot ng batong maganda at ibubulsa mo, o di ba? 'Yun. Pag hindi maganda, itapon mo. And then walk pa rin. Walk means life. Pwede mong yung mga kinolekta mong bato na maganda, pwedeng maging gem 'yun para sa sarili mo. Para maging guide mo siya sa life's experiences, di ba? Maganda siya. Sa TikTok din pala, kasi meron din kasi akong napanood na isang vlogger, ang sabi niya, pwedeng kumuha ng idea, ng content sa trending. Sa bagay tama, doon ka pwedeng humugot para dumami ang followers mo. Pero para sa akin, ito lang hindi ko sinasabing mali yung sinabi niya. Ako, para ka magkaroon ng content na maganda and authentic, kung ano yung nasa puso mo, nasa loob mo, yun yung maging content mo. Kasi bakit? Kung kukuha ka ng trending na content o ng topic at hindi mo naman masyadong maintindihan o hindi mo naman pwedeng ma-deliver sa content mo, parang, ewan ko lang baka siguro magmumukha ka lang, sabihin natin trying hard, o baka hindi makuha ng audience mo yung gusto mong iparating. O di ba? Kasi kung magiging authentic ka, kung galing talaga sa lives experiences mo yung topic mo, yung content mo, hindi magiging mahirap para sa iyo. 'Di ba? Mas maipapahiwatig mo sa kanila yung totoo. At least authentic ka, wala kang ginagaya. Well, siguro depende na lang siguro sa makakapanood kung makaka-relate. Tas kung suswertehin ka, magiging viral, suswerte mo, 'di ba? At least nakilala ka sa content mo base sa experience mo sa buhay, 'di ba? Mas maganda. Mas gusto ko 'yan. Like ako ngayon, ang content ko ngayon, experiences ko sa TikTok. So, ewan ko kung meron na gumawa nito, pero kung meron man siguro, baka hindi kami masyadong magkapareho, 'di ba? So, 'yun lang. So, maganda rin din siguro na mag-reflect tayo sa mga napapanood natin. Pwede ring masabi na we can learn from our mistake or we could learn from others' mistake. Pero mas maganda siguro, para sa akin, we could learn from others' mistake para hindi natin pagdaanan. Pero meron naman ding iba na masokista na gusto pang masaktan para matutunan. Well, siguro depende na rin siguro sa mga tao kung paano nila maintindihan ang downfall ng buhay nila. Kung sa ibang downfall ba o sa sarili nilang downfall.
'Di ba? So yun, o paano, next time na lang uli. Bye-bye. God bless.